Tanaw mula sa malayo ang malaki at nagbabagang apoy na sumiklab sa gas pipeline sa Malaysia. Ayon sa ilang saksi, bago ang sunog, nakarinig sila ng pagsabog at pagkabasag ng mga bintana. Mahigit 100 ang sugatan. Napinsalang 170 bahay at apektado ang mahigit 300 residente. Iniimbestigahan ng insidente ayon sa Malaysian Prime Minister. Nangako naman ang kumpanyang may-ari ng pipeline na nakikipagtulungan sila para masiguro ang kaligtasan ng mga nasa paligid at maiayos ang supply ng langis. Inamin ng cast member ng Slay na si Mikey Quintos na hiwalay na sila ng aktor na si Paul Salas. Emosyonal si Mikey nang kumpirmahin niya ito kanina sa Fast Talk with Boy Abunda. Ayon kay Mikey, hindi third party ang dahilan ng hiwalayan. Pero hindi na siya nagbigay ng detalye kaugnay nito. Mas mabuti raw kung kay Paul na manggaling ang paliwanag. Oo, hindi. Kayo ba ni Paul Salas ay nagkahiwalay na? Opo, hiwalay na kami. Paul, thank you. Sa 4 years. And alam mo naman na yun, nasabi ko na yung mga gusto kong sabihin. And maybe, I wanna remind you lang na nasa sayo to make all this worth it. Dinala po sa ospital si Ruru Madrid sa gitna ng taping para sa Lolong Pangil ng Maynila. Sa Instagram post, sinabi ni Ruru na habang nagtitaping kahapon ay biglang bumigay ang kanyang legs at hindi na makapagpatuloy. Agad siyang binigyan ng first aid ng medical team sa set ng Lolong hanggang sa maihatid siya sa ospital. At doon kinumpirma ng doktor na nagkaroon ng hamstring strain si Ruru. Sumailalim si MRI ang aktor at bukas malalaman ang resulta. Mabigat daw para kay Ruru na hindi matapos ang mga eksenang kailangan sa Lolong. Pero hindi pa raw tapos ang laban. Kasabay niya ang pasasalamat ni Ruru sa kanyang girlfriend na si Bianca Umali na sinamahan siya sa ospital kasama ang iba pang staff ng Lolo. Get well soon, Ruru. Humarap po sa media si Vice President Sara Duterte kasama ang kapatid na si Kitty matapos nilang bumisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, may hinihintay na lang daw siyang dokumento bago umuwi sa Pilipinas. At sana raw ay makumpleto na ang legal team ng kanyang ama bago siya umalis. Pagdating sa mga legal matters, gaya po ng tungkol sa interim release, mga abogado na raw ng dating Pangulo ang mag-aayos nito. Inaasikaso na rin daw ng Office of the Vice President ang tulong na ibibigay para sa mga Pilipino na nakadetine sa Qatar. Dahil po sa pagtitipon para sa dating Pangulo. Matapang na kumasa sa skydiving sa Amerika si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Ang naturang karanasan, ibinahagi niya sa kanyang Instagram account na one item ticked off daw ito sa kanyang bucket list. Ayon kay Rabia, free falling into life's best moments ang kanyang paglalarawan sa experience na ito o karanasang ito. At isa lamang ito sa mga sinubukan ni Rabia habang nasa bakasyon. Bukod dito, binisita niya rin ang isang sikat na theme park. Nagtungo siya sa Miami Beach, nag-ikot sa New York, at nag-enjoy sa snow sa Washington, D.C. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.